Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, tingnan natin kung anong mga mensahe for you. Today, we have the world energy. Ayan. So, sabi dito, congratulations on successfully accomplishing what you set out to do. You've made it through the challenges and incorporated the lessons life offered you with grace and courage. Ayan. So, congrats, no? May mga successes kayong makakamit sa ngayon, may mga maa-accomplish kayo sa ngayon. Kaya this is a time for success and this is a time for celebration and to be grateful, no, for all these blessings na natatanggap ninyo, no? So this is also about a new possibilities and new opportunities coming your way, Pisces. Marami ang paparating na bago. What else? We have Four of Spring. Wow, chillin lang kayo, Pisces. Yan ang dapat ninyong gawin sa ngayon. Dapat lang kayong mag-chill. It's time to kick back, relax, and celebrate all that you have. Joy arises from success in your career, the completion of a project, or a very happy home life. Ayan. So, after the holidays, no? After this Christmas season, marami talagang pagod sa inyo, maraming naging busy sa inyo, celebrating, gift giving, pag-shopping and all that. It's time to sit back and relax. Okay? As you head towards the beginning, no, ng new year na ito, dapat rested kayo, dapat nandun kayo sa parang na-renew ninyo ang inyong sarili. And panahon ito para mag-recalibrate kayo ng inyong sarili. Panahon para mag-recharge kayo so that you are ready for the new challenges or for the new things, new plans, new ideas, no, na i-embrace ninyo sa pagpasok ng bagong taon na ito, no? Kaya lang kayo, chill lang, no? Chill muna kayo at marami pang tagumpay, no, ang makakamit ninyo sa ngayon. And by the way, Pisces, maalala ko lang, maraming salamat po sa mga nagdo-donate sa ating channel. Maraming salamat sa nag-share ng inyong mga blessings with me. I truly appreciate it, no? I wish you all the best po for the coming year. I wish na God will bless you more, no? Kasi you've been very generous also with me. Thank you. We have Nine of Autumn. Ayan, so your success has brought you financial security, no? And the reward of much deserved time off to enjoy your own company. Ayan. So, you may suddenly have a brilliant idea for a business or self-employment opportunity that will be very successful. So, napakaganda. Napakaganda. Kasi, siguro, kaya din kayo napagod, no? Aside from yung Christmas season na dumaan pa lang, maaaring marami din kayong pinagtatrabahuan talaga, no? And kung ano man yung mga pinag-effortan ninyong trabaho, career, negosyo, it has brought you financial security, 'di ba? It has brought you prosperity and abundance. Kaya deserve naman ninyo ngayon na mag-chill, deserve naman ninyo ngayon na magpahinga, deserve nyo din naman ngayon na mag-replenish and mag-rejuvenate muna kayo so that you can recuperate as well and be ready for 2025, no? We have Prince of Summer. Ayan. So, a deeply emotional and probably romantic experience will sweep you off your feet. Parang ito, parang nakakakilig, things can move very quickly during such whirlwind encounters, so stay balanced and make decisions with both your heart and your intellect. Yan. So, parang nakikita ko dito si Prince Charming. Oh, 'di ba? Maaaring ang iba sa inyo dito, Pisces, if you are single, baka dumating na si Prince Charming, no? Baka dumating na yung inyong romantic magiging romantic partner ninyo, baka dumating na ngayon yung inyong yung eternal love ninyo, yung twin flame ninyo, baka ngayon ang pagkakataon, na makilala nyo na siya, no? So, we have release. Ayan, it's time to release the past and move on to something new. Ayan.
So, maaari talaga, no, na baka meron talagang bagong Prince Charming, no, na dadating sa inyo sa ngayon, makikilala nyo na yan. Kaya kailangan na i-release nyo na ang inyong nakaraan, totally i-let go nyo na yan. Tanggalin na ang mga bagahe na yan sa dibdib ninyo at sa isip ninyo. No? It's about time na to embrace something new or someone new sa buhay ninyo. Okay? This ending is the first step on the way to a happier future. Kasi maaaring kung ano man ang inyong nakaraan, no? Baka yung past relationship ninyo, ay baka malaki pa rin ang epekto nun or impluensya sa buhay ninyo, sa mga desisyon ninyo, di ba? Yung mga ganon. Kaya, siguro hindi kayo nakakapag-move on pa, no, successfully. Kasi, yung bang maaaring you're still holding on to your past. Pero sabi ng spirit sa inyo, it's about time na for you to move on. Seven of Spring, be assertive, okay? Believe in yourself, and don't let anyone take away your personal power. Okay? Magtiwala kayo sa inyong sarili, alright? Be confident and huwag ninyong hayaan na kunin ng ibang tao ang inyong personal power. Okay? Huwag na ninyong hayaan, no? Maaaring okay lang sa inyo na sumusunod na lang kayo lagi sa kung anong sasabihin ng kung sino man. Dati siguro, bow na lang kayo ng bow sa kung anong desisyon ng iba, yung ganon. Pero ngayon, believe in yourself, no? At claim your personal power talaga. Kayo na magdesisyon para sa sarili ninyo. Trust that your inner guidance is true and follow it completely. Okay? So, magtiwala kayo, pakinggan ninyo ang bulong ng iyong intuition lagi because that will always guide you to the right direction. Okay? We have 3 of Summer. You have an exciting reason to celebrate, such as an engagement, wedding, graduation, or birth announcement. So, maraming selebrasyon coming up pa, no, sa inyo, Pisces. Maaring merong may engage sa inyo, maaring merong ikakasal na sa inyo, or kung hindi man, baka may imbitahan kayo sa mga ganong okasyon sa ngayon. So, enjoy. So, Winter, procrastination and worrying what others will think is blocking you from making a decision. Ayan. So, parang talaga, no? Parang hinahayaan ninyo talaga ang opinyon ng maraming tao makaapekto sa inyo, no? Kitang-kita rito, no, sa sinasabi nito, no, na yun ang nagbo-block, no, nagbo-block sa inyo para magdesisyon kayo. Kasi nahihirapan kayong magdesisyon because you're still thinking, you're still considering, no, kung ano yung kung anong i-judge sa inyo ng mga tao, kung ano ang sasabihin sa inyo ng mga tao, no, sa mga desisyon na gagawin ninyo. But this is you, Pisces. This is your life, 'di ba? Dapat kayo magdedesisyon na when hindi kayo maiimpluwensyahan ng kung ano man ang maaaring sabihin ng mga tao sa inyo. Regardless kung ano yung komento ng mga tao sa inyo, regardless kung ano yung mga criticisms nila sa inyo, dapat hindi nyo muna yan iniisip, diba? Isipin niyo kung ano ang makakabuti para sa inyo. Make a decision na that will be beneficial for you and the people around you, no, na involved dyan sa kung ano man ang kailangan ninyong pagdesisyonan na sitwasyon. But never consider kung ano ang sasabihin ng iba. Kasi in that sense, no, yung parang magdedesisyon kayo para maging masaya ang iba, para maging maganda ang komento ng iba para sa iyo. Pero it might compromise, no, it might compromise your happiness, it might compromise your own peace, 'di ba? Kaya sa desisyon na gagawin ninyo, no, isipin ninyo, i-prioritize ninyo ang inyong well-being, ang inyong safety, ang inyong best interest, 'di ba? Kung ano yung makakabuti para sa inyo, kung ano ang makakapagpasaya sa inyo, yun dapat ang mas kino-consider niyo when making a decision. If you're torn between your own desires and someone else's, follow your inner guidance. At saka yun, kung nagdududa kayo sa inyong magiging desisyon, sa iniisip ninyo, tune in to your intuition. Okay? Tune into your intuition kasi yung intuition ninyo will not leave you astray. It will always lead you to the right decision. Kaya, kung nagdududa din kayo sa sarili ninyo, nagdududa din kayo sa logical mind ninyo, na kung anong bulong nito sa inyo, di sundin ninyo yung inyong intuition.
for sure hindi kayo magkakamali dyan. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.